Magandang araw po. Kumusta na po muli sa bawat isa sa atin? Tayo po muna ay muling dumulog sa hapagkainan ng panalanginan ng ating napakabuting Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, Diyos naming nasa langit, na walang sawang patuloy na nagmamahal sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po. Kami pinagkalooban niyo muli ng pagkakataon makapag-aral ng iyong salita na nagbibigay buhay. Sa aming pagpapatuloy, Banal na Espiritu Santo, kayo pong maluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo sa aklat po ng Mateo, dito po sa New International Version. No, sabi po rito sa Matthew chapter 6, verse 19, 20, 21, 24. Diyos o ang kayamanan. Ang totoong kayamanan. Pinamagatan ko po yon ng ang totoong kayamanan. Sabi po rito verse 20, verse 19, ang kayamanan sa langit. So huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa, dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Verse 20, sa halip mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Amen. Verse 21, sapagkat kung nasaan naroon ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Yun po ang nakakalungkot. Ano po? Mag-ingat daw po tayo na ang ating puso ay mapunta o ituon po natin sa hindi totoong kayamanan. Sino po ba at anong totoong kayamanan? Sa pag-iimpok po. Hindi masama ang kayamanang literal. Ngunit ang bilin po ng Panginoon, mas maganda ang pag-iimpok ng kayamanan dito sa lupa. Ano po ibig sabihin nito? Sa spiritual po, mga kayamanang sinasabi po rito ay sinisimbolo sa mga mabubuting gawa, pagtulong, o mga gawain ayon sa kalooban ng Diyos. Yun po yung kayamanan na itinutukoy ng ating Panginoon. Bakit po? Dahil sabi niya po sa verse 24 ng Matthew chapter 6, walang alipin ang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan ng isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ang tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi niyo maaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. So, yun po ang habilin ng Panginoon. So mag-ingat po tayo na dalawa ang ating pinaglilingkuran. Wala pong masama muli ang tayo mag-impok ng kayamanan. Subalit isipin po natin na ang kayamanan, ang Diyos din ang nagkakaloob sa atin. Higit sa lahat, ang kayamanan sa paggawa ng kabutihan, pagtulong sa kapwa, nang wala po tayong hinihintay na kapalit. Ang pinakatotoong kayamanan ay ang nasahin po natin, pagharian tayo ng ating Panginoon Diyos sa ating isipan, sa ating puso, espiritu, katawan at kaluluwa, sa Kanya ay nakatuon. Nang sa gayon, anuman ang ating hilingin sa ating Panginoon, Kanya itong ipagkakaloob ayon sa Kanyang pangako. Tayo po'y manalangin. Salamat po muli, makapangyarihang Diyos namin na napakabuti, sa pagkakataong ito na ang mensahe mo ay muli inihasik mo sa aming kalagitnaan. Nawa ito po ay tumubo sa matabang lupa na sinisimbolo ng mga pusong may uhaw at gutom sa pamumuhay ng tamang buhay na nagmumula sa inyo, Panginoon. Walang dilit iba, kundi ang salita mo na siyang nagbibigay ng buhay sa amin. Nawa ang binhi o ang iyong mga salita, ito'y mabuhay ng may kapangyarihan sa aming mga buhay, Panginoon, upang kami po ay makapamuhay na ayon sa iyong kalooban. Buhay na kasiyasiya at buhay na matagumpay. Maraming salamat po. Ito po aming dalangin, puno ng pasasalamat sa makapangyarihang pangalan mo, Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. This all we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye. Ikaw lamang aking kanlungan sa